Dominant Protector. Credit to the author. 2,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tulad ng alam ng lahat, tanging ang Sky Class Masters lang ang makakapag-channel ng chi sa mga armas ng katumbas na elemento upang maabot ang pinakamataas na kapangyarihan, ngunit hindi kaya ng Earth Class Masters, kaya mas mabuting huwag na lang itong gamitin sa labanan. Ito ay isang pabigat, hindi kasing praktikal ng isang martial skill. Gayunpaman, may mga pagbubukod. Halimbawa, kapag ang armas na ito ay pino, isang malaking halaga ng asul na kristal ang idinagdag. Pagkatapos ng pagpipino, ang Earth Class ay maaaring mag-inject ng chi dito, ngunit ang halaga ng chi ay nakadepende sa dami ng idinagdag na asul na kristal. Mayroon lamang itong maliit na piraso ng asul na kristal sa kitty. Ito ay talagang hindi sapat para sa anumang bagay, ngunit ito ay nagkakahalaga pa rin ng isang lungsod. Ito ay isang bagay na hindi mapanaginipan ng isang Earth Class practitioner. Karaniwan, napakahirap na proseso para sa isang Earth Class na umaban sa Sky Class, kaya ang Earth Class ay patuloy na nangongolekta ng mga armas. Maaaring ma-enjoy nila ang kapangyarihan ng isang Diyos na sandata bago sumulong. Asul na kristal. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon si Kitty ng isang bagay na kasing ganda nito. Nagbago ang isip niya tungkol sa hindi pagsali. Wala siyang pakialam kung may mawala si Kitty, ngunit determinado siyang makuha ang asul na kristal. So ayaw mo ng maliit na chi gathering peel. Kinuha ng payat na matandang lalaki ang maliit na chi gathering peel at ibinalik ito sa kanyang bulsa. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto ng lahat na ang payat na matandang ito ay hindi man lang gustong magbayad para sa maliit na chi gathering peel. Siya ay pagpunta sa Rob sa kanila. Gayunpaman, kahit na ito ay isang bukas na pagnanakaw, hindi niya sasabihin ang marami. Kung tutuusin, hindi naman sa kanya iyon, kaya bale ninakawan man ito. Ikaw. Ako. Nangingilid ang mga luha ni Kitty sa kanyang mga mata. Hindi siya isang spiritual practitioner, at ang isang chi gathering peel ay hindi makakatulong sa kanya na makapasok sa Earth Class. Isang malaking kawalan ang ipagpalit ang asul na kristal sa isang chi gathering peel, ngunit ang hindi pag-inom nito ay mas malala pa. At kaya, malungkot na tumango si Kitty. Gusto ko. Gusto. Huli na. Humalaklak ang payat na matandang lalaki at sinabing, hindi ko gusto ito ngayon, ngunit hindi ko ito ibinibigay ngayon. Ibigay mo sa kanya. Hindi na nakatiis si Terence. Marunong siyang mangbuli ng mga tao, pero hinding-hindi niya ibubuli ang mga taong kinaiinisan niya. Ang payat na lalaking ito sa kanyang harapan ay ang perpektong halimbawa ng bullying. Sino? Sino ka? Hindi inaasahan ng payat na matanda na may darating at makikialam sa kanyang negosyo. Hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng ganitong bagay, ngunit ito ang unang pagkakataon na may tumayo para sa kanya. Pero hindi siya natakot. Inihayag niya ang kanyang lakas bilang isang maagang yugto ng Earth Class at malamig na ngumiti kay Terence. Sigurado ka bang gusto mong panindigan siya? Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa lamang mainitin ang ulo. Hanggat ipinakita niya ang kanyang lakas, mawawala si Terence. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi man lang naapektuhan si Terence. Kinuha niya ang chi gathering peel box mula sa kanyang payat na bulsa at itinapon kay Kitty. Kunin mo na. Huwag kang makipagpalit sa ganitong uri ng tao sa susunod. Oh! Hindi masaya si Kitty bakit hindi binawi ni Terence ang kanyang asul na kristal. Sa halip, binigyan niya siya ng maliit na chi gathering peel. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Hindi siya tinulungan hanggang sa huli. Ngunit tinulungan siya ni Terence, pagkatapos ng lahat, at kailangan itong tanggapin ni Kitty kahit gaano siya ayaw niya. Salamat! Kumunat ang noo ng payat na lalaki nang makitang hindi gumagana ang pressure niya, ngunit sumuko siya sa paghingi ng tableta kay Kitty pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Nilinggan niya si Terence, sige, tapos ka na sa negosyo mo, alis na ako. Kaninong ama ka? Sumimangot si Terence at malamig na napa-emph. Ako. Emph, bata, binabalaan kita, huwag kang makialam sa negosyo ng iba. Hindi ako nag-iisa. Nahulaan ng matandang lalaki na si Terence ay isa ring Earth Class. Pagkatapos ng lahat, ang pressure na pinakawalan niya ay hindi nakaapekto kay Terence.
Ngunit hindi siya natakot, tatlo siyang magkakapatid, at silang tatlo ay Earth class, na may malalim na background. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya natakot. Mag-ingat ka, hindi ka makakapasok sa palengke. Ayon sa teorya mo, kung sino ang mas matigas ang kamao ay ang amo, di ba? Tumawa si Terence sa halip na magalit sa lalaki. Buti naman alam mo. Hindi narinig ng matanda ang pangungutya sa tono ni Terence at tumango ito na parang natural lang. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ng payat na matanda ang kanyang lugar. Silang tatlo ay mga disipulo ng Vice-Presidente ng Practitioner Trade Association, at ang dalawang kapatid na lalaki ang namamahala sa merkado ng practitioner ngayon. Kung maglalakas loob si Terence na makialam, kailangan lang niyang sabihin sa kanyang dalawang kapatid at hindi man lang papasukin si Terence. Nako, kung ganoon, meron akong spirit gathering pill dito. Naglabas si Terence ng isang maliit na bote mula sa kanyang bag at iniabot sa payat na lalaki. This is a first grade pill. Napakaganda na nito para sa iyo. Gagamitin ko ito para ipalit sa asul na kristal. Ga! Natigilan saglit yung payat na lalaki tapos tumawa siya ng malakas. Ha anak, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Ikaw ang pinaka nakakatawang tao na nakita ko. Gayunpaman, bago natapos ng payat na lalaki ang kanyang pangungusap, nagpadala si Terence ng isang sampal sa kanyang mukha. Sampal. Namula ang gilid ng mukha niya. Ikaw. Sinaktan mo ako. Paano niya inaasahan na gagawa ng hakbang si Terence nang walang anumang babala? Sa pangkalahatan, sa ganitong uri ng salungatan, ang magkabilang panig ay magsasabi muna ng ilang salita upang ipakita ang kanilang kakulaitan. Kung talagang hindi nila kakayanin, magsisimula na silang mag-away. Walang malalim na puot, kaya paano magkakaroon ng gayong direktang pag-atake ng hindi nalalaman? At kaya, hindi man lang ginamit ng lalaki ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang mukha ay namamaga kaagad, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Aatake na sana siya nang biglang pinakawalan ni Terence ang pressure ng kanyang Earth Class Mid-Face Peak na patigil siya nito sa pag-away, at naging pangit ang kanyang mukha. Earth Class Mid-Face Peak. Gusto mo bang palitan? Malamig na tanong ni Terence. Paano kung ibigay ko muna sayo? Alam ng lalaking payat na ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki ay ang Earth Class Late Face at Late Face Peak, ngunit sila ay nagbabantay sa pasukan ng palengke ngayon, hindi nila siya matulungan. Huminga siya ng malalim at inilabas ang asul na kristal para kay Terence, ngunit kinasusuklaman na niya si Terence sa kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Terence at handa siyang ibigay ito kay Terence nang pumasok siya. Sasabihin niya sa kanyang mga kapatid na bibigyan niya ng problema si Terence at ang kitty na iyon. Malamig na ngumiti si Terence habang inilalayo ang asul na kristal. Walang nagsabi ng kahit ano hanggang sa puntong ito, na para bang wala silang pakialam sa lalaking payat na naambubuli kay Kitty at Terence na binubuli siya. Nanood lang sila para masaya at umalis na. 2,482. Nakasimangot si Kitty habang pinagmamasdan si Terence na inilalayo ang asul na kristal. This guy wasn't a good guy after all. He didn't really want to stand up for her, he just want to use this as an excuse to keep the blue crystal for himself. Ang taong ito ay mas mapang-akit. Gumamit talaga siya ng first grade pill para ipagpalit sa asul na kristal. Ang payat na lalaking iyon ay dumanas ng malaking kawalan. Ngunit alam ni Kitty na manghihingi siya ng gulo kung hihilingin niya kay Terence ang asul na kristal ngayon, kaya nakaisip siya ng magandang ideya pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Kinalma niya ang sarili at nagpapasalamat sa mukha habang lumalapit kay Terence. Itong mandirigma, salamat. Paf! Tumingin si Terence kay Kitty na may kakaibang ekspresyon. Warrior. Og. Napakurap din si Kitty, wala siyang gaanong karanasan sa mundo ng martial arts, at lumaki rin siya sa ibang bansa, kaya ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ay limitado sa mga waksiya na pelikula at palabas sa TV na pinanood niya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Terence, ngunit ang mandirigma ay mukhang hindi tama, iyan ay isang bayani. Hindi nakaimik si Terence. Saan natutunan ng cool na babaeng ito ang lahat ng kakaibang salita na ito? Nagpapasalamat lang ako sa pagtulong mo sa akin ngayon lang.
Napagtanto ni Kitty na ang lahat ng mga palayaw na natutunan niya ay tila hindi tama, kaya nagpasya siyang sabihin ito. Naku, wala lang. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin kay Kitty. Tungkol naman kay Kitty, paano niya ito pasasalamatan? Hindi naniniwala si Terence na naagaw niya ang asul na kristal mula sa babaeng ito, at sinusubukan niyang lumapit sa kanya gamit ang magagandang salita. Hindi ito ang personalidad ni Kitty. Hindi naniniwala si Terence na talagang nagpapasalamat si Kitty sa kanya, at masasabi ng sinumang may mata na ang tunay na layunin ni Terence ay ang asul na kristal, bagamat tama niya itong kinuha mula sa lalaking payat. Boss, papasok na sila sa arena. Let's go! Paalala ni Jepoy kay Terence. Sa isang lugar na tulad nito, pinakamahusay na huwag masyadong makipag-usap sa mga estranghero. Pagkatapos ng lahat, walang alam kung ano ang iniisip ng mga tao. Sino ang nakakaalam kung magdadala ito ng hindi kinakailangang problema? Sige, maghiwalay na tayo ng landas dito, heroine. Nakangiting sabi ni Terence. Teka. Ayaw ni Kitty na umalis si Terence nang ganoon, paano niya maibabalik ang asul na kristal kung ginawa niya iyon. At kaya, tinawag siya ni Kitty. May iba pa ba? Tanong ni Terence. Yan. Ang mga tao dito ay masasama. Kakapasok ko lang sa martial world. Itong batang bayani, pwede mo ba akong bigyan ng pabor at hayaan mo akong sumama sa iyo? Tinawag ni Kitty si Terence na, young master, matapos marinig ang pagtawag nito sa kanya ng, Miss. Sa katunayan, ito ang kasalukuyang karangalan sa mundo ng paglilinang, ngunit hindi ito madalas na ginagamit. I see. Sige na. Tumango si Terence, hindi siya papayag ng ganoon kadali kung ito ay ibang tao, kung tutuusin. Kumunat ang noo ni Jepoy. Gusto niyang paalalahanan si Terence na tanggihan ito, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang boss, at natural na mayroon siyang sariling mga plano. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Kitty. Basta oo, unti-unti kong maibabalik ang asul na kristal. Ito ay isang bagay na maaaring ipagpalit sa buhay ng maliit na siyam, hindi niya maaaring hayaang kunin ito ni Terence kahit anong mangyari. Ang isang pangalawang klase na tableta ay mahalaga, ngunit ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa asul na kristal. 10 second class na table tas ay hindi man lang mapalitan ng isang maliit na piraso ng asul na kristal. Naghahanap din si Kitty ng kayamanan, kaya kailangan niyang ibalik ang asul na kristal, kung hindi, uuwi siyang walang dala. Higit pa rito, ayon sa impormasyon, ang makalangit na kayamanan na makakapagpapanatili sa buhay ng munting Gio ay talagang naruroon sa cultivators market sa pagkakataong ito. Sabay silang tatlo na naglakad, ngunit napansin ni Terence na ang mga tao sa kanilang paligid ay nanatiling magalang na malayo sa kanila. Ang lakas na ipinakita ni Terence ay higit sa karaniwan sa mga practitioner na ito, at sa mata ng karamihan sa mga mystic class practitioner, ito ay isang pag-iral na hindi maabot. Lalong-lalo na sa mapang-asar na ugali ni Terence kanina, binubuli ang payat na lalaki to the point na hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Karamihan sa mga tao ay binansagan si Terence bilang isang mapanganib na tao o matinik na ulo. Mabilis siyang naglakad papunta sa paanan ng bundok, at may checkpoint doon. Tila ito ang lugar para sa pagkakakilanlan. Ipinaalala nito kay Terence ang eksena sa Wulong Hate Mountain. Ilabas ang imbitasyon. Hoy, bata, ito ba ang iyong imbitasyon? Isang simpleng golden class late face pick, ang palengke na ito ay hindi isang lugar para sa isang maliit na tae na tulad mo upang pumunta sa. Isa sa mga mas batang gwardya grabbed isang skinny golden class late face pick. Mga big brother, totoo ang imbitasyong ito. Nag-sign up ako sa pamamagitan ng Trade Association ng Practitioner. Ang Golden Class Late Face Pick ay isang makapangyarihang pag-iral sa karaniwang mundo, ngunit narito, siya ay nasa ibaba. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi kakaiba para kay Terence na makita ang lakas ng taong ito may daya siya, ngunit hindi posible para sa dalawang gwardya na ito na magkaroon nito. Medyo hindi ka panipaniwala na nakikita nila ang lakas ng Golden Class Late Face Pick nang hindi gumagamit ng anumang sining o diskarte. Talaga. Kahit totoo ang imbitasyon, sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha? Baka kinuha ko sa patay.
Tumaas ang kilay ng isang nakatatandang lalaki at malamig na sinabi, sige, kung wala ng iba, magwala ka. Ito. Ang Golden Class Late Phase Peak Master ay walang magawa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bag, iniabot ito kasama ng imbitasyon, mga kapatid, kinuha ko nga ang imbitasyong ito mula sa isang patay na tao. Gayunpaman, mayroon siyang iba sa kanya. Dahil patay na siya, ang bagay na ito ay dapat na pag-aari ng Cultivators Trade Association. Ibibigay ko. Tingnan ko. Ngumiti ang binata sa Golden Class Late Phase Peak at kinuha ang kahon. Binuksan niya ito at nakita ang isang first class pill. Tumango siya, tama. Dahil hindi mo pa itinago ang iyong pera, mangyaring pumasok. Maraming salamat sa dalawang malaking kapatid. Mabilis na pumasok sa palengke ang Golden Class Late Phase Peak na binata. Pinagmamasdan ni Terence ang dalawang gwardya halatang naghahanap sila ng gulo, binubuli ang mahihina at natatakot sa malalakas. Hindi ito nagustuhan ni Terence. 2,483. Obviously, humihingi siya ng suhol, pero ginawa pa rin niyang open and above board. Ang tagapagayos ng palengke ng magsasaka na ito ay malamang na hindi isang mabuting tao. Ang mga alagad sa ibaba ay ganito. Kung walang pahintulot at indulhensya ng mga big shot sa itaas, tiyak na hindi sila maglalakas loob na gawin ito. Ayon sa obserbasyon ni Terence, hanggat ang practitioner ay bahagyang mahina, higit pa o mas mahihirapan sila sa iba't ibang dahilan, kahit na ginagamit ang dahilan na hindi sila nakasuot ng maayos. Siyempre, may iilan na nakaligtas. Gayunpaman, ang mga magsasaka na ito ay hindi nang ahas na ipahayag ang kanilang galit. Masunurin nilang tinanggap ang suhol at pinayagang pumasok sa palengke ng magsasaka. Gayunpaman, ang mga matataas na antas na magsasaka, tulad ng Earth Rank at mas mataas, ay hindi pinahirapan. Pinayagan silang lahat na pumunta matapos makita ang imbitasyon. Tila binubuli din ng mga taong ito ang mahihina at natatakot sa malalakas. Go! Move! Hayaan mo muna si Lolo. Habang sinusundan ni Terence at ng iba pa ang taong nasa harapan nila hanggang sa pasukan, isang galit na sigaw ang nagmula sa likuran nila. Lumapit ang isang binata na may marangyang suot, itinabi ang mga tao habang naglalakad. Walang maskara ang binata, at ang pandak na matandang nasa likod niya ay wala rin. Mabilis na naglakad ang dalawa, isa sa harap at isa sa likod, wala man lang pakialam sa iba. Hindi ganoon kalakas ang binata, isa lang siyang Earth Class Early Phase Peak, pero ang matandang nasa likod niya ay Sky Class Early Phase. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Terence ay ang Sky Class Master na ito ay ang maikling tao na ipinadala ng hidden house ninyo para harangan ang kalsada at nasugatan si Terence. Talaga bang gumaling ang mga sugat ng lalaking ito? Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, siya ay isang bisita ng hidden house mo, at ang hidden house ikaw ay isang alchemist noble house natural, mayroon silang abundance ng mga table tasks. Maaaring hindi ito sapat para sa mga taong tulad ni Udake, ngunit para sa isang Sky Class Master, tiyak na sapat na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class Masters ay napakabihirang sa mga nakatagong bahay. Hindi man lang sinubukan ng pandak na matanda na itago ang kanyang heaven rank aura. Kung tutuusin, sinadya niya sigurong ay highlight ang kanyang pagiging extraordinariness. Bagamat ang ilan sa Earth Class Mid at Late Phase ay itinulak din palayo ng binata, tahimik silang lahat na umatras sa gilid. Ang takot sa isang Sky Class ay isang bagay na pinanganak nila. Ngunit hindi man lang sinubukan ni Terence na umiwas, napakalma niya. Nang lumakad ang binata, umiwas lang si Terence at umiwas sa kamay ng binata. Tila galit na galit ang binata sa pag-iwas ni Terence. Malamig siyang napa-emp at pinandilatan si Terence, ngunit dahil sinusundan siya ng kanyang lolo, wala siyang oras na makipagtalo kay Terence. Naalala niya ang maskara ni Terence at handang harapin siya nang pumasok sila sa palengke. Nakita ng dalawang gwardya ang Sky Class Master na naglalakad at ngumiti, magalang na tinanggap siya, pasok, kayong dalawa. Oh! Ngumuso ang maikling eksperto at saka mabilis na pumasok sa Cultivators Market kasama ang binata. Hindi man lang tinitingnan ng dalawang gwardya ang kanilang mga invitation letter.
Gayunpaman, ang Sky Class Masters ay napakakwalipikadong sumali sa mga low-level practitioner market na ito kahit na wala silang imbitasyon, hindi nila sila pipigilan. Hindi napigilan ni Kitty ang M sa nakita nakakabuli. Ang dalawang gwardya na ito ay eksaktong kapareho ng payat na lalaking nagnakaw sa kanya kanina. Para silang isang pamilya. Pero ang hindi alam ni Kitty ay tama siya, magkapatid talaga ang tatlong ito. Ang maikling lalaki na pumapasok sa practitioners market ay hindi talaga nakaapekto sa iba, parang karamihan sa mga tao ay nakasanayan na, iniisip na ang Sky Class Masters ay dapat na magkaroon ng ganitong uri ng presensya. Bumalik din ang dalawang gwardya sa kanilang maliit na paraan at patuloy na binubuli ang mahihina. Nang si Terence, Jepoy, at Kitty naisip ni Terence na makakalusot sila pagkatapos ipakita ang kanilang mga imbitasyon, ngunit pinigilan sila ng dalawang gwardya. Little girl, you have a pretty good figure. That's quite explosive, saang sekta ka galing? Is the invitation real? Tumingin ang batang gwardya kay Kitty at nagtanong sa banayad na tono. I'm a rogue cultivator. Sabi ni Kitty. A wandering external practitioner. Bihira lang yan, di ba? The senior guard also chimed in, you don't look like a good person. I suspect that you have dangerous items on you. Habarin mo yung damit mo at hayaan mong hanapin ka namin. Kayo. Namula ang mukha ni Kitty sa masasamang salita na takpan ng itim na maskara ang kanyang mukha, ngunit ang apoy ng galit ay makikita pa rin sa kanyang mga mata. Ito ay isang opisyal na liham ng paanyaya mula sa Cultivator Trading Association na binayaran ko ng deposito. Paano ito magiging peke? Hoy, ilang taon na tayong nagbabantay sa pinto, paanong hindi natin makikilala ang totoo? Kung sasabihin nating peke, edi peke. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Either you search me or get lost. Nakangising sabi ng batang guard. Kung ganoon, ano ang mali sa ating imbitasyon? Medyo inis din si Jepoy. Ang dalawang gwardya na ito ay maaaring nambubuli sa mahihina, ngunit alam nila kung paano basahin ang sitwasyon. Alam nila kung paano ay bully ang Golden at Mystic Class Masters, at hahayaan nilang umalis ang Earth Class Masters nang walang pag-iisip. Mas magalang ang Sky Class Masters. Gayunpaman, may nangyaring mali kina Terence at Jepoy, kaya natural, medyo nagtatampo si Jepoy, Earth Class kami, may imbitasyon kami. Alam kong Earth Class ka, early phase at mid phase peak. Hindi kami bulag, masasabi namin. Malamig na sabi ng guard. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang nangyayari nang magsalita ang gwardya. Ang gwardya ay may kakaibang compass sa kanyang kamay, at malamang na ang compass ang nagbigay daan sa kanila upang makita ang lakas ng practitioner. Ayaw ni Terence na maging abala, ngunit hindi niya hahayaang mangyari ito sa kanya. Tumingin siya sa dalawa at malamig na sinabi, dahil hindi ka bulag, hayaan mo na tayo. Kung hindi, wala akong pakialam na gawing totoong bulag ka. Napakamatapang. Galit na galit ang batang gwardya sa sinabi ni Terence. Earth Class mid-phase peak ka lang, tapos gumagawa ka ng eksena sa harap ko. Fake ang invitation mo, kinukumpiska ko. Baka maligaw ka. Dahil doon, kinuha ng batang gwardya ang imbitasyon ni Terence at pinunit ito, inihagis ito sa hangin at ikinalat sila sa lahat ng direksyon. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,484. Mabuti, napakabuti. Nanlamig ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa batang gwardya. What's wrong? Hindi ka ba kumbinsido? Walang kwenta kahit hindi ka kumbinsido. Nagpout ang batang guard at may hinanakit na sinabi, isang Earth Class mid-phase peak, hindi mo ba alam ang sarili mong pangalan? Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Ito ba ay isang lugar para sa iyo guys upang kumilos ng napaka-wild? Sanay ka na sa labas, at naglakas loob ka pa rin kumilos ng matigas sa harap ko. Boss, bakit hindi tayo? Huminga ng malalim si Jepoy at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Siya ang young master ng isang tagumpay, kung tutuusin. Bagamat ang Hidden House Han dati ang huling nakatagong bahay, ang kanilang pangalan ay yumanig sa mundo pagkatapos ng Hidden House Summit. Alam ng lahat na sinusuportahan ni Terence ang Hidden House.
Gayunpaman, alam ni Jepoy na kung gusto ni Terence na magnegosyo dito, hindi siya makakapunta sa City Square ng practitioner ng walang mga bantay, tama ba? Malinaw na ipinakita ng mga salita ni Jepoy na inaamin niya ang pagkatalo. Nakita rin ng iba na handa si Jepoy na maglabas ng mga regalo. Siyempre, ang iba ay natarante rin, hindi nila alam kung ano ang iniisip ng dalawang gwardya na nagpapahirap bigla sa Earth Class. Dahil dito, ang Earth Class sa likod ni Terence at Jepoy ay medyo hindi mapalagay magiging turn na ba nila na magulo mamaya. Tumango si Terence, at nang makita ng dalawang gwardya na tumango si Terence, lalong lumalim ang panghahamak sa kanilang mga mukha. Naisip nila na si Terence ay sumang-ayon sa ideya ni Jepoy na sumuko at magbigay sa kanila ng ilang mga regalo. Siyempre, may kondisyon ang kanilang mga regalo, ang target nila ay ang asul na kristal sa mga kamay ni Terence. Sinabi na sa kanila ng matanda ang nangyari, at iyon ang dahilan kung bakit pinapahirapan ng dalawang gwardya si Terence. Kailangan nilang ibalik ang asul na kristal, kailangan nilang ipahiya si Terence at ang iba pa. Kailangan nilang ipaalam sa kanya kung sino ang namamahala sa lugar na ito. Upang kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng samahan ng kalakalan ng mga magsasaka. Gusto mo pa bang makipagkalakal dito sa hinaharap? Gusto mo pa bang mabuhay? Gayunpaman, ang pagsuko ni Terence ay makatwiran sa kanila. Tutal nandito naman silang lahat para kumita. Sino ang maglalakas loob na saktan siya ng hayagan? Jepoy, tama ka. May mga taong ayaw ng mukha, kaya talunin na lang natin sila hanggang umamin sila sa pagkatalo. Habang nagsasalita si Terence, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ng batang gwardya, na gumawa ng malutong na tunog. Napakabigla pa rin ang sampal ni Terence, hindi akalain ng batang gwardya na maglalakas loob si Terence na suntukin siya dito. Maliwanag na naglakas loob si Terence na saktan ang lalaki, dahil hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng lalaki. Ngunit ang dalawang gwardya ay kumakatawan sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner, at sila ang ganap na awtoridad dito. Sinalakay sila ni Terence ng ganoon. Ganyan ba ang background ni Terence, o tulalo ba siya? Ikaw. Ayaw mo nang mabuhay. How dare you hit me, you little bastard. Tinakpin ng batang guard ang mukha niya, puno ng gulat at galit ang mga mata niya. Do you want to *King die? Dahil doon, sinimulan ng batang gwardya na i-channel ang sining ng kanyang practitioner at binato ng suntok si Terence, Earth Grade Martial Skill, 9th Form, Misty Heavenly Fist. Galit na galit ang batang guard ngayon. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Terence sa simula pa lang. Ang kanyang layunin ay upang tamaan ang kaaway sa isang hit. Kahit na hindi niya patayin si Terence, mapilayan man lang niya ito. Bagamat hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Earth Class Mid-Phase Peak at Earth Class Late Phase, sinanay ng batang guard ang ika-9 na galaw, isang hakbang na magagamit lamang ng Earth Class Late Phase Peak. Malamig na tumawa si Terence. Hindi siya umiwas o nagtago, bagkus ay pinaganyan niya ang ika-5 estilo ng palad niya. Kahit na ang pinakamalakas na kasanayan ni Terence ay ang ika-5 anyo ng palad, sapat na ito upang harapin ang isang huling yugto ng Earth Class. Katumbas ito ng ika-11 anyo ng isang normal na kasanayan sa Sky Class. Ginamit ng batang gwardya ang buong lakas sa suntok na ito, hindi man lang nagpigil. Ginamit niya ang lahat ng kanyang purong enerhiya, at ang kanyang layunin ay patayin si Terence. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa lamang Earth Class Mid-Phase Peak, at ito ay hindi lamang isang sampal sa kanyang mukha, ito ay ang mukha ng buong Trade Association ng Practitioner, ang mukha ng kanyang Master's Vice President. Boom! Sa isang malakas na tunog, tumama ang kamao ng batang gwardya sa palad ni Terence, at ang malaking puwersa ng banggaan ay sumambulat sa gitna ng palitan, dahilan upang ang mga tao sa paligid ay walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Karamihan sa kanila ay Earth, Mystic, o kahit Golden Class, hindi pa nila nakita ang Earth Class Mid-Phase at above fight head-on. Ang aura ng kapangyarihan na biglang tumama sa kanilang mga mukha ay tumangay sa mga taong ito. Bagamat hindi sila nasaktan, hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Paf! Ang batang gwardya ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad ng ilang metro ang layo. Bumagsak siya sa lupa at tumigil sa paggalaw. Walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay.
Gayunpaman, isang tingin sa kanyang braso na nabasag sa isang meat pie at ang depresyon sa kalahati ng kanyang dibdib maaaring sabihin ng isa na kahit na siya ay buhay, hindi siya malayo sa kamatayan. Naligtas man siya ng isang tableta, hindi na niya mababawi ang dati niyang lakas. Ang pagiging mapagpasyahan ni Terence ay nagulat sa lahat ng naruroon. Maging ang mga mata ni Jepoy ay napuno ng pagkabigla. Masyadong malakas si Terence. Pinatay niya ang kabilang partido ng ganoon lang. Ang iba, sa kabilang banda, ay hinuhulaan ang background at lakas ni Terence. Earth Class Mid-Phase Peak, Earth Class Late Phase 1 Move at that, 2. Gaano ka-dominate iyon? Gaano kalakas ito? Gayunpaman, hindi nagulat si Kitty. Si Terence ay palaging nagmamalabis, at sa kanyang mga mata, siya ay kapareho ng malaking masamang tao. Pilit na kinuha ni Terence ang kanyang asul na kristal, at bagamat hindi niya ito direktang kinuha sa kanyang kamay, nakita na niya ito bilang pangunahing salarin. Natural lang sa isang masamang tulad niya na patayin ang 2 taong nakaharang sa daan. Pangalawang kapatid. Isang matinis na sigaw ang pinakawala ng matandang gwardya habang nakatingin sa nakababatang gwardya. Hindi niya inaasahan na aatake si Terence ng walang awa. Nang makitang napakalubha ng mga sugat ng kanyang pangalawang kapatid at halatang hindi na siya mabubuhay ng matagal, biglang umungal ang nakatatandang gwardya, "Mga munting bastos, anong lakas ng loob mong patayin ang pangalawang kapatid ko? Papatayin ko kayong lahat." Dahil doon, sinuntok ng matandang gwardya si Terence, gamit pa rin ang martial arts ng batang gwardya, ngunit may pagbabago sa estilo, ang ika-10 anyo ng kasaya ng makalangit na kamao. Ang ika-6 na galaw ng wildfire na 8 trigrams palm. Kalmadong hinarap ni Terence ang matandang gwardya at ginamit ang ika-6 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Ang gwardya ay halatang mas malakas kaysa kay Elderby at sa matangkad na magnanakaw, ngunit siya ay wala sa harap ng Earth Class Mid-Phase Peak tulad ni Terence. 2,485. Ang lakas ni Terence ay hindi na katulad ng dati, iba ito sa noong nakipag-away siya sa ikatlong ulo sa punong himpilan ng pulang kabibe. Madali niyang mapatay ang Earth Class Late Phase Peak hanggat hindi sila masyadong ma-overpower. Siyempre, ang Tagen Dragon ay isang exception. Kanina, nasugatan ni Terence ang isang huling yugto ng Earth Class, at naiintindihan iyon. Ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng Katanji tanging martial arts ni Terence, ngunit ngayon, maliban sa Jepoy, walang nag-iisip na si Terence ang mananalo. Earth Class Late Phase Peak, ano iyon? Iyon ay kalahating hakbang sa Sky Class, at isang Earth Class na kasanayan sa pinakamataas nito magagamit niya ang ika-10 galaw, habang si Terence ay magagamit lamang ang ika-6. Kitang-kita ang resulta ng banggaan na ito. Dagdag pa, mula sa pananaw ng karamihan ng mga tao, si Terence ay maaaring nakatayo roon ng hindi gumagalaw, ngunit ang batang gwardya ay nasugatan na, paanong hindi nasugatan si Terence? Kahit na nakatayo siya dito, magkakaroon siya ng ilang panloob na pinsala, ito ay ibinigay. Kung mas lumaban si Terence, mas malala ang kanyang mga pinsala. Walang paraan na hindi siya masasaktan, siya ay isang Earth Class Mid-Phase Peak, hindi isang Sky Class. Kahit na ang Earth Class Late Phase Peak ay lubos na masasaktan kung sila ay lumaban sa Earth Class Late Phase Peak, lalo pa si Terence, na hindi pa isang Earth Class Late Phase Peak. Gayunpaman, nang naisip nila na ang susunod na hakbang ni Terence ay magiging madugong gulo, lahat sila ay nabigo. Ang matandang gwardya ay pinalipad muli sa pamamagitan ng pag-atake ni Terence, na lumapag sa tabi mismo ng batang gwardya. Siya ay nagsuka ng dugo, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at siya ay nahimatay. Mas masama pa ang itsura niya kaysa sa batang gwardya. Tutdudo. Maliban sa 2 gwardya sa entrance ng Practitioners Market, may mga manggagawa rin dito, pero hindi sila Earth Class, normal lang silang mga Golden Class na disipulo. Nang makita ang 2 gwardya na pinatay ni Terence, natakot sila kaya mabilis nilang pinatunog ang emergency alarm, na tinawag ang mga practitioner sa palengke na pumunta at tumulong. Tumingin siya sa mga tao sa paligid niya, at lahat sila ay tumingin kay Terence na may gulat at takot sa kanilang mga mata. Hindi nila namamalayan na umatras, hindi nangangahas na tumayo ng napakalapit kina Terence, Jepoy, at Kitty.
Sa isang banda, natatakot sila na ilabas ni Terence ang kanyang galit sa kanila, at sa kabilang banda, natatakot sila na ang mga tao mula sa Trade Association ng Practitioner ay lumabas at isipin na sila ay mga kasabwat ni Terence. Anong ginagawa nyo? Tumingin si Terence sa mga manggagawa at malamig na nagtanong. Ay! Narinig ng Golden Class Late Face Peak ang tanong ni Terence at namutla ang mukha nito. Gusto niyang tumakbo pero hindi siya naglakas loob na magharap sa isang Earth Class Mid-Face Peak, paano siya tatakbo? Not to mention, isa itong Special Master na kayang pumatay ng Earth Class Late Face Peak ng madali. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nauutal siya, Senyor. Pinatay mo ang isang tao dito. Maaari lamang nating ipaalam sa mga tao sa merkado ng magsasaka. Nako, buti naman at na-notify ka. Kailangan kong lutisin ang isang ito, tumango si Terence. Salamat sa iyong pag-unawa, Senyor. Pilit na ngumiti ang Golden Class Late Face Peak habang nakatingin kay Terence ng may pasasalamat. Hindi umalis si Terence at nakatayo lang doon habang nasa likod ang mga kamay. Ang dalawang gwardya ay nagmalabis, ngunit si Terence ay hindi naniniwala na ang mga big shot ng asosasyon ay labis din. Kahit na ang dalawang taong ito ay kanilang mga alagad, at ang kanilang pag-uugali ay lihim na sinang-ayunan nila, ngunit kahit papaano sa isang pampublikong sitwasyon, hindi nila maaaring suportahan ang ganitong uri ng pampublikong pagharang sa mga magsasaka sa pagpasok sa palengke, naghahanap ng gulo at humihingi ng suhol. Siyempre, may posibilidad pa rin na gumawa ng isang bagay sa likod ni Terence o magdulot ng gulo para sa kanya, ngunit hindi nila siya sasalungat doon at pagkatapos. Kung nangyari iyon, ito ay magpapalamig sa puso ng lahat ng mga magsasaka. Ang imbitasyon sa pagpasok ay mayroon ng mataas na security deposit, at ang security deposit na ito ay hindi na refund. Kung kailangan nilang magbigay ng tribute kapag pumasok sila, medyo mahirap sabihin. Kung personal na ugali ng dalawang gwardya, excusable pa rin. Gayunpaman, kung ang samahan ng kalakalan ng magsasaka ay hayagang sumuporta sa gayong hindi malusog na kalakaran, ito ay medyo hindi mapapatawad. Sino ba ang may lakas ng loob na manggulo dito? Isang malamig na boses ang biglang tumunog. Isang matandang lalaki, na napapaligiran ng dalawang disipulo, ang mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Terence. Nagbago ang mukha niya nang makita ang dalawang gwardya sa lupa, how audacious. How dare he kill the people of the Cultivators Trading Association? Mga alagad ng Law Enforcement Hall, arestuhin siya. Oo. Agad na ikinuyom ng dalawang disipulo ang kanilang mga kamao at naglakad patungo kay Terence. Ang matandang ito ay Sky Class Early Face Peak, at ang dalawang disipulo sa likod niya ay parehong Earth Class Late Face Peak. Ito ay isang malaking grupo, ngunit laban kay Terence, ito ay hindi sapat. Noong unang panahon, ang Earth Class Late Face Peak at Sky Class Early Face Peak ay dalawang pag-iral na tinitingala ni Terence. Bumalik sa bundok ng Wulong Hate, si Terence ay walang pagkakataong manalo, ngunit nagbago ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Si Terence ay nakatayo rito at hindi nakakaramdam ng anumang pressure. Kahit na kailangan niyang makipaglaban, may kumpiyansa siyang panatilihin itong Sky Class Early Face Peak. Lumang bagay, nahuli mo ang mga tao nang hindi nakikilala ang tama sa mali. Malamig na ngumiti si Terence habang nakatingin sa dalawang Earth Class Late Face Peak disciples na naglalakad. Tingnan mo ang lakas ng dalawang lalaking iyon sa lupa, at pagkatapos ay isipin kung maaari mo ba akong ibaba. Biglang huminto ang dalawang alagad ng Law Enforcement Hall sa kanilang kinatatayuan at nagbago ang kanilang mga mukha. Dati, nakita lang nila na si Terence ay isang Earth Class Mid-Face Peak, at hindi nila masyadong inisip iyon nang isipin nila na sila ay Earth Class Late Face Peak. Ngunit ngayon na pinaalalahanan sila ni Terence, alam nila na may mali. Ang dalawang tao sa lupa ay ang Earth Class Late Face at Late Face Peak, at pareho silang pinatay ni Terence. Ang dalawang Earth Class Late Face Peak disciples ay wala. Anak, tinatakot mo ba kami? The Sky Class Early Face Peak Old Man frowned and emphed, may karapatan ka pa ring pumatay ng tao dito. Bakit hindi mo muna ako tanungin kung bakit ko pinatay ang dalawang gwardya na iyon at kung sino ang gumawa ng unang hakbang? Ibig sabihin ba nito ay hindi makatwiran ang samahan ng mga magsasaka?
Malamig na ngumiti si Terence, maaari mong protektahan ang iyong sariling mga tao, ngunit kailangan mong humanap ng dahilan para dito. Tanungin ng alagad na nagpadala sa iyo ng babala, paano ito nangyari? Sabi ni Terence habang sinusulyapan ang Golden Class na disipulo. 2,486. Huminga ng malalim ang Sky Class Early Phase Peak na matandang lalaki, pinipigilan ang kanyang galit habang lumingon siya para tingnan ang Golden Class na disipulo. Sa dinami-dami ng mga practitioner na nanunood, hindi niya maibaluktot ang katotohanan kahit na gusto niyang pagtakpan ang mga ito. Ang dalawang gwardya ay mga disipulo niya sa pangalan, kung tutuusin. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Ito ay ganito. Ang disipulo ng Golden Class ay hindi nang ahas na magsalita ng walang ingat sa napakaraming cultivator sa paligid. Kung gagawa siya ng pampublikong pahayag, anong kredibilidad ang mayroon ang samahan? Dapat malaman na ang Cultivator Trading Association ay kumikita lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa liham ng paanyaya. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kita ay nagmula sa auction ng mga kalakal. Ang dahilan kung bakit naging popular ang auction ay dahil sa pagiging patas ng Cultivator Trading Association. Hindi sila nagbebenta ng mga peking produkto at may magandang reputasyon. Kung hindi, kanino pa nila maaaring ibenta ang kanilang mga item sa auction? Kahit na ang dalawang disipulo ay humingi ng suhol mula sa mga magsasaka na pumasok, ang Sky Class Elder, bilang kanilang amo, ay pumikit at pumayag sa sitwasyong ito. Sa katunayan, ito rin ay dahil ang sitwasyong ito ay hindi nagdulot ng anumang gulo o gulo. Ang mga practitioner na sabik na pumasok sa merkado ay maaari lamang tanggapin ito. Sino ang maglalakas loob na tanggihan ito tulad ni Terence? Karamihan sa kanila ay natakot sa lakas ng mga gwardya at ayaw isuko ang pagkakataong makapasok sa plaza ng lungsod upang makipagkalakalan, kaya't nilunok nila ang kanilang galit. Ang dalawang gwardya ay hindi nang ahas na gawing mahirap ang mga bagay para sa mga high-level practitioner, kaya namuhay sila ng payapa sa isa't isa. Hindi nila inaasahan na si Terence ay magiging isang tinak sa kanilang panig na pinapatay sila kaagad pagkatapos ng labanan. Sinipa ng dalawang gwardya ang isang bakal na plato. Nagdilim ang mukha ng Vice-Presidente sa mga salita na hulaan na niya na maaaring sinusubukan ng dalawang gwardya na pahirapan ang mga bagay para kay Terence at ipapatay niya ang mga ito, ngunit hindi siya sigurado sa mga natatandaan niya. Alam ng dalawang gwardya ang kanilang mga limitasyon, at kadalasan ay pinupuntirya lamang ang mga Golden at Mystic Class Practitioner. Hindi man lang nila sinundan ang Mystic Late Phase at mas mataas, lalo na ang mga Earth Class Practitioner. At isang Earth Class Mid-Phase Peak sa iyon. Iyon ay mas imposible. Kaya naisip niya na ang dalawang gwardya na ito ay hindi magiging bobo. Kung talagang dahil sa ibang hidwaan, kahit na unang sumalakay ang kanyang mga disipulo, si Terence ang pumatay sa kanila, at makakahanap siya ng dahilan para mag-higanti. Ngunit ngayon ay tila hindi na talaga sila makahingi ng suhol kay Terence, at si Terence ay walang pagpipilian kundi ang umatake. Kinasusuklaman ng Vice-Presidente si Terence, ngunit wala siyang magawa sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang palitan ng practitioner bago siya kumilos. Kaya ganyan. Mali ang pagkakaintindi ko sa kapatid na ito, tumingin ang Vice-Presidente kay Terence na may mainit na ekspresyon at tumango, I'm sorry. Sa ngalan ng Cultivator Trade Association, humihingi ako ng paumanhin sa iyo, little brother. Ito ay isang problema na dulot ng maluwag na pamamahala ng aming Cultivator Trade Association. Itong dalawang alagad na ito, kahit na ano ang gagawin pa rin namin ang bagay na ito, kahit na gagawin namin ang bagay na ito, kung gagawin pa rin namin. Mabuti yan, tumango si Terence, na nagpakita ng paghanga, ngunit nagmumura sa kanyang puso. Marunong talaga ang matandang ito kung paano gumanap bilang mabuting tao. Dapat mamatay siya kay Terence, tama ba? Sige. Dahil naresolba na ang usapin, yayain natin si Kuya. Pansamantalang ibinaba ng Vice-Presidente ang kanyang pagkamuhi at sinabing, gayunpaman, kung may mangyari ulit na katulad nito, sana ay huwag kang kumilos ng mag-isa. Hanggat may isusumbong kayo sa aming mga magsasaka, hindi namin pababayaan ang mga buhong na disipulong ito.
Tutal, teritoryo natin ito. Hindi namin ito itutuloy sa labas ng merkado, ngunit mangyaring sundin ang aming mga patakaran sa loob ng merkado. Well said. Well said. Malamig na ngumiti si Terence. Saan kita hahanapin? Kung hindi ba dahil sa golden class na disipulo na nagbabala sa iyo na lumabas, papasok na ba ako para hanapin ka? Kung hindi ko sasalakayin ang iyong dalawang alagad, maaari lamang akong umalis sa kalungkutan. Kukunin mo ang kanilang nakaraang trabaho at suriin ang mga invitation card ng mga kalahok. Utos ng Vice-Presidente sa Golden Class na disipulo. Oo, Vice-Presidente. Maingat na sagot ng disipulo ng Golden Class. Tumango ang Vice-Presidente at tumalikod na para umalis. Mabilis ding dinala ng dalawang alagad ng Law Enforcement Hall ang dalawang gwardya sa palengke. Sinundan sila nina Terence, Jepoy, at Kitty sa palengke, at ang mga tao sa kanilang paligid ay lahat ay lumayo sa kanila, natatakot na maasar nila si Terence at magsimulang pumatay. Tumingin si Jepoy kay Terence nang may paghanga, na nag-iisip, siguradong bagay ang boss. Dumating ang Sky Class Early Phase Peak Vice President, at umalis na lang siya nang walang sinasabi. Si boss ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit walang kapantay sa karunungan. Ngayong tapos na ang usapin, pinag-isipan ito ng mabuti ni Jepoy at naunawaan niya kung bakit walang takot si Terence. Sa merkado ng practitioner, ang mga tao mula sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner ay hindi nang ahas na hayagang labanan si Terence. Sila ay nasa mali, at kung sila ay lalaban kay Terence, ito ay katulad ng pagpapalam sa ibang mga practitioner na makita sila bilang isang biro. Mapapalamig din nito ang puso ng mga practitioner na ito, at sino ang magtitiwala sa trade association ng practitioner sa hinaharap. Kaya, gaano man kaagrabyado ang nadarama ng Heaven Rank Vice Guild Leader, maaari lamang niyang unahin ang katwiran bago ang pamilya. Si Kitty, sa kabilang banda, ay nagpapanik si Terence ay isang nakakatakot, marahas na tao, kumitil ng mga buhay ng walang pag-iisip. Papatayin ba niya siya kung talagang kinuha niya ang asul na kristal? At kaya, medyo umatras si Kitty ang lalaking ito ay masyadong malakas, kung tutuusin, at hindi niya talaga kapareha. Dagdag pa, maaari pang ang labanan ni Terence ang isang taong mas mataas kaysa sa kanya, at iyon ang nagparamdam sa kanya na parang wala siya sa kanyang maabot. Ngunit, naisip ni Kitty ang kalagayan ng maliit na si Gio kung hindi niya maibabalik ang kayamanan, lalala lamang ang kalagayan ng maliit na si Gio, at maaaring nasa panganib pa ang kanyang buhay. Kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at tiisin ito. Gaano man ito kahirap o mapanganib, kailangan niyang gawin ito at maibalik ang asul na kristal. Kung hindi, ang paglalakbay na ito ay magiging walang kabuluhan. Hindi ba mapanganib ang pagsubok? Hindi pa rin ba siya pumunta? At kaya, naisip ito ni Kitty at nagpas siyang sundan si Terence, hintayin mo ako. Tumingin si Terence kay Kitty, ngunit hindi siya pinigilan, hinayaan siyang sundan siya. Hindi alam ni Terence kung ano ang naramdaman niya kay Kitty. Siya ay isang magandang babae, ngunit wala siyang gaanong karanasan sa pakikisalamuha, at madalas na nagbabalik ng kabaitan ng walang pasasalamat. Kung hindi dahil sa matagal na niyang pakikipag-ugnayan sa kanya, hindi na niya ito aabalahin pa. 2,487. Pero ngayon, binigyan siya ni Kitty ng asul na kristal na talagang kailangan niya, hindi naman niya basta-basta mapapaalis, di ba? Matapos makapasok sa cultivators market, hindi na sila lumayo bago naging masigla ang kapaligiran. Sa gilid ng kalsada, maraming magsasaka ang nagtayo ng maliliit na kwadra. Sa mga kwadra, mayroong lahat ng uri ng mga table tasks, kasanayan sa militar, likas na kayamanan, at iba pang magagandang bagay. Siyempre, karamihan sa mga bagay na inilabas ng mga magsasaka upang ipagpalit ay mga bagay na walang silbi sa kanila. Gayunpaman, sila ay basura sa kanilang sarili. Sa kamay ng iba, maaaring sila ay walang katulad na kayamanan. Sa makatuwid, walang magbebenta ng mga bagay na hindi nila kailangan sa mababang presyo. Hahawakan nila ang mga ito at maghihintay na ipagpalit ang mga bagay na pinakaangkop para sa kanila at higit na kailangan.
Sa makatuwid, kahit na mayroong maraming mga stall at maraming mga bagay, hindi gaanong mga tao ang aktwal na nakipag-deal. Lahat ay nakatingin lang at naghihintay. Maraming mga tao ang nakasali na sa palengke ng magsasaka ng maraming beses, ngunit hindi nila nakita ang kanilang kailangan. Gayunpaman, napakaligtas na mag-set up ng stall dito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpilit sa kanila ng mga tao na bumili o magbenta. Pagkatapos ng lahat, ang Practitioners Association ay hindi lamang naruroon para sa palabas, wala silang magagawa kung sinubukan ng isang Sky Class Master na pilitin silang bumili o magbenta, ngunit ang Sky Class Masters ay hindi pa rin magiging interesado sa kanilang mga gamit. Sa palengke ng magsasaka, mayroong isang malayong patio. Ito ang pansamantalang tanggapan ng merkado ng magsasaka. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Nakaupo sa armchair ang Heaven Rank Vice President na may malungkot na ekspresyon. Nasa harapan niya ang isang lalaking payat at parang abaka na nanginginig sa takot. Anong nangyayari? Tiningnan ng Heaven Rank Vice President ang kanyang in-named disciple at nagtanong. Bagamat ang tatlong disipulong ito ay mga alagad niya lamang sa pangalan, sinusundan siya ng mga ito sa loob ng maraming taon sa cultivator market. Kahit na hindi sila gumawa ng anumang kontribusyon, naglagay pa rin sila ng maraming pagsusumikap. Tsaka sobrang perceptive nilang tatlo. Sa tuwing nangangikil sila ng isang bagay na mabuti, hinahayaan nila siya, ang kanilang Panginoon, na tingnan muna ito. Kaya marami pa ring nararamdaman ang Vice-Presidente sa kanila. Ngayong bigla na lang namatay ang dalawa, natural na masama ang loob niya. Master. Hindi ko alam na mayabang pala ang batang iyon. Talagang naglakas loob siyang bugbugin si kuya at pangalawang kapatid hanggang mamatay. Mapait ang mukha ng lalaking payat. Bakas din sa mukha niya ang galit at lungkot. Hindi lang yabang. Earth Class Mid-Phase Peak, nasugatan niya ang Earth Class Late Phase at Late Phase Peak, anong klaseng konsepto ito? Umiling ang Vice-Presidente, walang panganib ang dalawang kapatid mo. Nakagamit na ako ng pills para iligtas sila. Gayunpaman, imposible para sa kanila na mapanatili ang kanilang dating lakas. Kahit na sila ay mabuhay muli, sila ay magiging mga ordinaryong tao na wala ng lakas. AI. Walang magawa ang payat na lalaki. Gayunpaman, ito ang pinakamahusay na kinalabasan para sa kanyang dalawang kapatid na mapanatili ang kanilang buhay. Sige, I'm asking you what happened. Cut the crap. What happened? Malabo ang sinabi ng payat, at hindi pa rin alam ng Vice-Presidente kung bakit umatake ang dalawang gwardya. Ang alam niya lang ay sinusubukan nilang bumawi sa The Tin Man. Ang payat na lalaki ay hindi nang ahas na magtago ng anuman, sinabihan niya ang Sky Class Vice Guild Leader tungkol sa kung paano hindi niya maibabalik ang asul na kristal ni Kitty, at kung paanong hindi niya ito basta-basta mapapabayaan. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid kung ano ang suot ni Terence at ng iba pa, na hinihiling na guluhin nila si Terence at ang iba pa at ibalik ang asul na kristal. Asul na kristal. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng Heaven Rank Vice Guild Leader. Kahit na ang asul na kristal ay hindi gaanong nagamit sa kanya, ito ay isang pambihirang kayamanan pa rin. After a moment of silence, the Vice President said, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makabawi sa kanila." Maraming salamat, Master. Tuwang-tuwa ang lalaking payat at mabilis na nagpasalamat. Si Terence, Jepoy, at Kitty ay naglalakad sa pagitan ng mga stall, hindi huminto. Hindi kailangan ni Terence ng anuman mula sa mga stall, at nakita na niya ang karamihan sa kanila sa vault ng bahay ni Han noon, hindi naman sila bihirang mga kayamanan. Sa katunayan, mahirap para sa mga mababang antas na magsasaka na ito na kumuha ng anumang magagandang bagay. Nandito rin si Akira ngayon, ngunit hindi siya narito para makipagkalakalan sa iba. Nais niyang makita kung mayroong anumang mahalagang bagay na maaari niyang bawiin. Bagamat tinulungan ni Terence ang orphanage na makakuha ng maraming pera, lumalawak ang orphanage at dumarami ang mga bata. Hindi sila maaaring umasa sa tulong ni Terence at Fatty Boy. Bagamat sinabi ni Terence na wala siyang gusto sa kanya, palaging nararamdaman ni Akira na hindi niya masyadong utang si Terence. Kung sobrang laki ng utang niya sa kanya, hindi na niya maaayos ang mga bagay-bagay.
Kung talagang hihilingin sa kanya ni Terence na bayaran siya sa hinaharap, paano niya ito magagawa? Kaya gusto ni Akira na maging independent, at hindi niya bibitawan ang isang lugar na tulad nito kung saan makakapagnakaw siya ng magagandang bagay. Pinagmasdan ng mga mata ni Akira ang mga tao at ang mga stall, hinahanap ang kanyang biktima. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, isang kislap ng pagkagulat at pagkasabik. Nakita niya ulit siya talaga. Dumating nga ba siya sa liwasang lungsod ng magsasaka na ito? Parehong nagulat at natuwa si Akira, ito ang lalaking pinakanagustuhan niya sa kanyang puso. Matagal na niya itong hindi nakikita, at medyo nadismaya siya. Laking tuwa niya nang makita siyang muli. Gayunpaman, hindi alam ni Akira ang kanilang ginagawa nang makita niya sina Jepoy at Kitty sa tabi ng lalaking magnanakaw. Hindi sila ang babaeng magnanakaw na kanta na si Lingshan at ang kanyang tagasunod na si Julian. Bagamat nakatikip ang kanilang mga mukha, masasabi pa rin ni Akira ang pagkakaiba ng kanilang mga damit. Kaya naman, nag-alinlangan si Akira at hindi nagmamadaling tumayo para pigilan si Terence. Hindi niya alam ang layunin ni Terence na pumunta rito at natatakot siyang makagambala sa kanyang plano. Gayunpaman, hindi niya nais na mawala ang pagkakataong ito na makipag-ugnayan kay Terence, kaya maaari lamang niyang obserbahan ang mga ito mula sa malayo at maghintay ng angkop na pagkakataon. Napakasimple ng paghahanap ni Kitty, ito ay para sa pagpapanatili ng kalagayan ni Little Gio, at kaya siya ay kapareho ni Terence at Jepoy, alam kung ano ang nasa stand sa isang tingin lang. Medyo nadismaya si Terence na hindi niya nakita ang kulay na bakal na hinahanap niya. Lumingon siya kay Jepoy at nagtanong, purong yellow jade. Wala ka. Boss, hindi dapat ganoon. Ang natanggap kong impormasyon ay sa pagkakataong ito, ang City Square ng practitioner ay talagang may binebentang pure yellow jade. Gayunpaman, kung wala ito sa mga kamay ng mga magsasaka na ito, kung gayon ay maaaring nasa kamay ng samahan ng kalakalan ng mga magsasaka, sabi ni Jepoy. Ibebenta nila ito sa pamamagitan ng bidding sa ilang sandali. Malalaman natin kapag pumunta tayo at tingnan. Auction. Gumagamit ba sila ng cash para mag-bid? Oh. Tanong ni Terence. 2,488. Oo. Sa pangkalahatan, ang mga bagay na ibinebenta ng Cultivators Trading Association ay cash. Isa silang anomalya sa mundo ng paglilinang at ang kanilang layunin ay kumita ng pera. Of course, Jepoy said. Ito ang lowest level cultivators market. Hindi ako sigurado kung ang high level cultivators market ay kapalit ng mga kalakal o pera. Dahil masyadong mababa ang antas ng lakas ko, hindi ako kailanman nakilahok dito. Cash will do. Tumango si Terence. Kung ito ay isang kalakalan, si Terence ay talagang walang kalamangan. Maliban sa ice crystal, hindi niya alam kung para saan iyon, pero kaunti na lang ang natitira niyang elixir. Si Kitty, na nasa likod ni Terence, ay nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat at tumigil. Si Terence, sa kabilang banda, ay lumingon upang makita si Kitty na mabilis na naglalakad papunta sa isang stall, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nag-iisang maliit na bote doon. Si Kitty naman ay hindi agad nakasquat. Tumingin siya sa relo sa kanyang pulso, at pagkatapos ay sa maliit na bote sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumingin si Terence kay Kitty, nagulat. Ang maliit na relo na iyon sa kanyang pulso ay marahil isang uri ng teknolohiya na nakatulong sa kanya na makilala ang ilang uri ng kayamanan. Siyempre, hindi siya tatanungin ni Terence kung ano iyon, hindi pa siya interesado. Excuse me, this is... Yumuko si Kitty at tinuro ang nag-iisang maliit na bote sa stand. Lumingon si Terence sa may-ari ng stall, at nanliit ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay isang Sky Class early phase. Hindi dahil walang mga practitioner dito, ngunit isa rin itong Sky Class practitioner. Nagulat si Terence. Bukod dito, natatakpan pa rin ng ranggo ng langit ang kanyang mukha, malinaw na ayaw niyang malaman ng sino man ang kanyang pagkakakilanlan. Pinatunayan din nito kung gaano kahalaga ang maliit na bote. Dahil hindi mo alam kung ano iyon, hindi mo kayang bayaran ang presyo. Tara na. Tumingin ang Sky Class kay Kitty at pumikit, ayaw makipag-usap sa kanya.
Ako. Hindi inakala ni Kitty na magiging ganito kahirap kausap ang lalaking ito, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, para sa kapakanan ng maliit na 9, nagpasya siyang maging mabait. Senyor, maaari ko bang tanungin kung ito ay isang bagay mula sa isang elemento ng lupa na may ranggo na espiritual na hayop? Oh, alam mo ang tungkol dito. Muling iminulat ng Sky Class Practitioner ang kanyang mga mata at tumingin kay Kitty. Alam mo talaga na ito ay dugo ng isang elemento ng lupa na may ranggo na espiritual na hayop sa langit. Well, hindi maipaliwanag ni Kitty kung paano niya nalaman, at tumango lang siya. Senyor, gusto kong ipagpalit ito. Anong kailangan mo? Dahil masasabi mo kung ano ito, hindi ko ito itatago sa iyo. Sinabi ng Sky Class Practitioner, ang kailangan ko ay isang item mula sa isang Heaven Rank Water type spiritual beast. Napakurap-kurap si Kitty, hindi niya akalain na gusto ng Sky Class na ito ang ganito. Wala siya noon, at hindi namamalayang nagtanong, hindi mo ba ako mabibigyan ng iba pang mahahalagang bagay? Halimbawa, ang asul na kristal. Asul na kristal. Huminto ang Sky Class Practitioner at umiling, mahalaga ang asul na kristal, ngunit hindi ko ito kailangan. Hindi ko ito kailangan. Kung bibigyan mo ako ng asul na kristal, kailangan kong ipagpalit ito sa iba. Mas madaling ipagpalit ito sa bagay na ito. Ngunit ang mga asul na kristal ay hindi mabibili rin. Sabi ni Kitty, ayaw sumuko. Sumimangot si Terence, may asul bang kristal si Kitty? O iniisip niya ang kanyang asul na kristal? Sa isiping iyon, matalim na tiningnan ni Terence si Kitty. Malamang sinusundan siya ng babaeng ito para maibalik ang asul na kristal, di ba? Totoo na ang mga asul na kristal ay hindi mabibili, ngunit alam mo na ako ay isang Sky Class Master, at isang Water Element Practitioner sa gayon. Kailangan ko ng isang bagay mula sa isang Sky Class Water Element Spirit Beast para baguhin ang aking sandata. At baka may iba pang Sky Class Practitioner na kasing gulo ko. May nakuha din sila sa isang Sky Class Spirit Beast, pero hindi bagay sa arts nila, kaya hinihintay nilang ipagpalit. Naghahanap ako ng mga ganyang tao, the Sky Class Practitioner said. Ano ang ibig sabihin ng taong ito sa pagbabago ng mga banal na sandata? Mamulong si Terence kay Jepoy habang nagpapaliwanag ang Sky Class kay Kitty. Oh, boss, hindi mo alam. Bahagyang natigilan si Jepoy at agad na nagpaliwanag, walang manghuhuwad sa mundo ng pagsasanay ngayon, at ang mga sandata na ginamit ng Sky Class Masters lahat ay naipasa na mula sa nakaraan, ngunit bawat isa ay may sariling katangian. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Jepoy kay Terence ang mga epekto ng paggamit ng isang bagay mula sa isang Sky Class Spirit Beast upang baguhin ang mga katangian ng isang God tier na sandata. Kaya ganyan. Tumango si Terence. Sa wakas ay alam na niya kung para saan ang Ice Crystal. Ang Sky Turtle ay isang Water Element Spirit Beast, at ang Ice Crystal na ito ay dapat na nagmula sa isang Water Element Heaven Rank Spirit Beast. Ginamit ito upang baguhin ang mga armas, at ito mismo ang kailangan ng isang Sky Rank Practitioner. Siyempre, hindi ito kinuha ni Terence para ipagpalit. Ang bagay na ito ay hindi gaanong nagagamit sa kanya ngayon, at ang mga bagay sa Sky Class ay hindi rin masyadong nagagamit sa kanya. Hindi niya kayang ipagpalit lang ito sa mga pangangailangan ni Kitty. Gusto pa rin makita ni Terence kung may kailangan siya, kaya hindi niya ipagpapalit ang Ice Crystal para dito. Ito ay malinaw na ang Earth Element Blood ay mahalaga, ngunit hindi maraming tao ang talagang nangangailangan nito. Maliban kay Kitty, walang ibang interesado. Kaya kung ipagpalit siya ni Terence, mahirap na maibalik ang gusto niya. At saka, kahit gawin niya, hindi ba hihilingin ni Kitty kung ano ang gusto niya? Pero isipin mo. Ang taong may item na kailangan mo mula sa Water Element Heaven Rank Spiritual Beast ay hindi naman kailangan ng iyong Earth Element Heaven Rank Spiritual Beast's blood. Kung hindi, matagal mo na itong ipinagpalit. Hindi mo na sana ito hinintay hanggang ngayon para ipagpalit ito, di ba? Si Kitty, gayon paman, ay hindi gustong sumuko ng ganoon kadali.
Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source ni Kitty, ang Sky Class practitioner na ito ay pumupunta sa lahat ng uri ng market ng practitioner sa nakalipas na 2 taon, ngunit hindi nagtagumpay. Kaya naman hindi madaling sumuko si Kitty. Oh! Ibinaba ng Sky Class ang kanyang ulo na tama ni Kitty ang pako sa ulo. Sa katunayan, ang bagay na nasa kanyang kamay ay mahalaga, ngunit hindi niya ito kailangan. Kahit na ang isang tao ay may isang bagay mula sa isang elemento ng tubig na Sky Class Spirit Beast, maaaring hindi nila ito gustong ipagpalit sa kanya. Pero, baka maraming tao ang nangangailangan ng asul na kristal kahit hindi kailangan ng Sky Class, kakailanganin ito ng kanyang mga disipulo at kapwa-disipulo, di ba? Baka magkaroon ka pa ng pagkakataon. Sabi ni Kitty. 2,489. Ganun ba? Tila may nasa isip ang Sky Class practitioner matapos marinig ang mga salita ni Kitty. Ngunit hindi ito nakakagulat, matagal na niyang sinusubukang ipagpalit ito, ngunit hindi pa rin niya ito makuha. Siyempre, ito ay dahil gusto lang niya ang isang bagay mula sa isang elemento ng tubig na Sky Class Beast, ngunit ito rin ay dahil walang sino man ang may gusto mula sa isang elemento ng lupa na Sky Class Beast. Kung hindi, kung talagang kailangan ito ng ibang tao, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makahanap ng impormasyon tungkol sa isang water-type heaven rank spirit beast, at marami pa sanang taong interesado rito. Then, pumayag ka sa exchange. Excited na tanong ni Kitty. Bigyan mo ako ng oras para makapag-isip. Nag-alinlangan ang Sky Class practitioner, ito ay isang seryosong bagay. Dapat pumunta ka muna sa ibang lugar at bumalik para hanapin ako mamaya. Sige, pag-isipan mo muna. Tuwang-tuwa si Kitty, ang Sky Class practitioner na ito ay hindi sumagot ng oo, ngunit hindi rin siya humindi. Nagkaroon pa ng pag-asa. Dahil doon, tumayo si Kitty at sinundan si Terence at Jepoy. Hindi ito sinabi ng dalawa ng malakas, ngunit naintindihan nilang dalawa ang iniisip niya. Sa katunayan, nag-aalangan din si Kitty paano niya haharapin si Terence. Paano niya maibabalik ang asul na kristal mula kay Terence? Nakita ni Terence ang palihim na tingin sa mga mata ni Kitty mula sa gilid ng kanyang mata, at nakaramdam siya ng kawalan. Ang cool na babae na ito ay talagang walang sapat na karanasan sa pakikisalamuha, hindi ba siya natatakot na magbantay siya laban sa kanya kapag ginawa niyang halata ang kanyang intensyon? Iniisip ito ni Kitty kaliwat kanan, ngunit wala siyang maisip na magandang paraan para maibalik ang asul na kristal mula kay Terence. Dahil hindi niya ito madaya, kailangan niyang nakawin ito. Matagal siyang nag-alinlangan, at parang nakagawa lang siya ng malaking desisyon, mabilis siyang naglakad at hinawakan ang braso ni Terence. Kailangan ko talagang magpasalamat sa tulong mo kanina. Kung hindi, nabuli ako ng payat na lalaking iyon. Halos matawa si Terence sa biglaang paggalaw ni Kitty. Ang cool na babaeng ito ay talagang hindi mailarawan. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit naririnig ni Terence ang ayaw at ayaw sa loob nito, kasama ang isang bakas ng takot. Nanginginig din ang brasong nakahawak sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi kailanman nanligaw ng isang lalaki, at ito ang kanyang unang pagkakataon na sinubukang nakawin ang asul na kristal, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay masyadong masama. Nakita ni Terence ang kanyang plano sa isang tingin. Kung ito ay ibang tao na hindi niya kilala, matagal na silang inalis ni Terence, ngunit ito ay si Kitty. Medyo nag-cruise ang landas nila noon, at ang damdamin ni Terence para sa kanya ay pagmamahal at puot sa parehong oras. Minsan nakala niya ay isang cute na babae, ngunit minsan naisip niya na ito ay isang walang utang na loob na babae na nangangailangan ng pambubugbog. Nang makita ang katawan ni Kitty na napakalayo sa kanya, lumaki ang pagiging mapaglaro ni Terence. Bigla niyang gustong guluhin si Kitty, kaya inabot niya ang kamay niya sa balikat nito, nakangiting casual. Haha, welcome ka, heroine. Ito ang dapat gawin nating mga chivalrous. Nanginginig si Kitty, hindi niya akalain na magiging matapang si Terence na yakapin siya, ngunit hindi niya mapigilan. Inakit niya muna si Terence, at sumabay lang si Terence. Kung lalaban siya, magiging wala ang lahat.
Habang naramdaman ni Kitty na nakakahiya ang pang-aakit kay Terence gamit ang kanyang katawan, naisip niya ito para sa siyam, hindi mahalaga kung ito ay isang sakripisyo o hindi. Hindi ito totoo, pagkatapos ng lahat, at papatayin na lang niya si Terence pagkatapos niyang makuha ang gusto niya. Ang taong ito ay hindi isang mabuting tao, kung tutuusin siya ay isang malupit. Ano bang problema mo? Masasabi ni Terence na kinakabahan si Kitty, ngunit nagpanggap pa rin siyang hindi alam. It's nothing. Kitty gritted her teeth at nilapit ang katawan niya kay Terence, ang isa niyang kamay ay handang abutin ang bag ni Terence at nakawin ang asul na kristal. Siyempre, si Kitty ay hindi isang magnanakaw na Diyos, at ang pagnanakaw mula sa bag ni Terence ay isang mahirap na gawain. Masama kung maalertuhan si Terence, at kaya ang tanging magagawa niya ngayon ay kompromiso. Hehe, buti naman at ayos ka na. Kinuha ni Terence ang kamay ni Kitty, at sinimulang ilipat ito sa ilalim ng kanyang kilikili papunta sa kanyang dibdib. Natigilan si Kitty habang nakatitig kay Terence, handang magmukmok at labanan siya hanggang kamatayan, ngunit tila hindi napansin ni Terence ang kanyang titig, tumingin siya sa ibang direksyon. Hindi nagpapanggap si Terence, ngunit nakaramdam siya ng mapait na titig sa kanya ng biglaan. Gusto niyang magpanggap na wala siyang alam sa harap ni Kitty, ngunit nang tumingin siya sa direksyon ng tingin, may nakita siyang hindi niya mapaniwalaan. Akira! Bakit siya nandito? Napakurap si Terence. Nakita ni Akira si Terence na nakatingin sa kanya at nagulat siya. Nakita niya siya. Tinatakpan ko mukha ko, diba? Tinakpan ng lalaking magnanakaw ang mukha para makilala siya, pero makikilala kaya niya ang mukha niya. Dahil ba sa napansin siya ni Terence, o nakilala niya siya? Hindi sigurado si Akira, ngunit nang makitang nakatalikod si Terence, medyo nadismaya si Akira. Kaya hindi niya ito nakilala. Siyempre, nakilala ni Terence si Akira. Napangiti siya ng mapait sa sarili. Akala niya ay walang makakakilala sa maskara na inilabas niya ng basta-basta, ngunit nandito rin si Akira. Nagkataon lang. Ngunit ayaw ni Terence na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa pagkakataong ito, at ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Ayaw niyang malaman ng mga tao na bumibili siya ng malalaking halaga ng yellow jade, blue crystal, at colored steel. Dagdag pa, si Terence ay nagkaroon ng malaking problema sa association ngayon. Ang vice chairman ay mukhang hindi niya itutuloy ang bagay na iyon, ngunit nakikita ni Terence ang kalupitan sa kanyang mga mata. Hindi niya pakakawalan ang pagkakataong atakihin ang isang tao sa likuran nila. Kaya hindi magandang bagay na maging masyadong malapit kay Akira sa panahong tulad nito, maaaring madamay pa siya. Dagdag pa, maaaring hulaan ni Terence kung bakit siya pumunta rito. Hindi siya naniniwala na pupunta siya rito para magpalit. Ginamit ng greedy girl na ito ang lahat ng mahahalagang gamit niya para ipalit sa pera para masubsidize ang orphanage. Saan siya makakahanap ng anumang magagandang kayamanan at pera upang ikalakal sa palengke? Ang layunin ng pagpunta dito ay malamang na samantalahin ang sitwasyon at tingnan kung may anumang pagkakataon na kumita ng kayamanan. Sa ganitong paraan, hindi masasabi ni Terence sa kanya kung sino siya, madadamay siya kung may ninakaw si Akira. Para naman kay Kitty at Jepoy, wala siyang magawa, sila ang mga kasama, at hindi sila makakatakbo kahit na gusto nila. Mananatili lamang sila ni Terence sa kanyang tabi. 2,470. Nasa gitna ng labanan si Kitty nang tumalikod si Terence. Dapat na ba siyang umalis pagkatapos makawala sa pagkakahawak ni Terence, o dapat na lang siyang magtiis? Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya si Kitty na magtiis. Wala siyang pagpipilian kundi gawin ito para sa maliit na Gio. Sa kanyang puso, gayunpaman, sinumpa niya si Terence ng 1,000 beses. Gusto niyang mamatay si Terence ngayon din. Ano bang problema mo? Lumingon si Terence kay Kitty at kinurot din ang kanyang dibdib. Humihingal si Kitty, halos mabaliw, ngunit pinigilan niya ito. Ayos lang. Masyadong maraming tao dito, hindi maganda. Ayos lang. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Terence, ang kanyang mga kilos ay nagiging mas walang ingat. Puno ng tandang pananong ang mukha ni Jepoy. Si Terence ay hindi ganoong kalimitan na tao.
Marami na siyang nakipag-interact kay Terence. Kahit na maraming magagandang babae si Terence sa paligid niya, hindi siya kailanman gagawa ng isang bagay na napakalaswa. Maaaring ito ay paghihiganti. Naintindihan naman agad ni Jepoy. Hindi siya tanga, gusto ni Kitty na gamitin ang asul na kristal para ipagpalit ang dugo ng isang elemento ng lupa na Sky Class Spirit Beast kasama ang Sky Class Practitioner, ngunit saan niya kukunin ang asul na kristal? Hindi ba napunta kay Terence ang kanyang asul na kristal? Dahil doon, alam ng lahat kung ano ang kanyang pinaplano, sinusubukan niyang makuha ang asul na kristal mula kay Terence, at malamang na alam ni Terence kung ano ang kanyang ginagawa. Umiling si Jepoy, malamig na tumawa sa kanyang puso. Maganda ang figure ng babaeng ito, pero minamaliit mo si Boss Terence. Napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya ni Boss Terence. Maaari mo bang ihambing ang iyong figure sa kay Yasi? How about? Paano kung pupunta ako sa kwarto mo mamayang gabi? Tanong niya. Matamis na sabi ni Kitty. Hehe, sure. Pero mamaya na natin pag-usapan ang usapin ngayong gabi. Hindi papakawalan ni Terence ang pagkakataong tulad nito para samantalahin siya sa publiko. Hindi siya pervert, ngunit siya ay isang normal na tao, at si Kitty ay isang batang babae na madalas gumanti ng kabaitan ng walang pasasalamat. Hindi niya inisip na samantalahin siya ng kaunti at turuan siya ng leksyon. Walang choice si Kitty kundi hayaan si Terence na hawakan siya. Gusto niya itong patayin ngayon, ngunit hindi niya maiwasang magpakita ng nahihiyang tingin sa kanyang mga mata, na para bang nag-e-enjoy siya sa parehong oras. It was as tragic as it could get. Matapos matiyak na walang anumang kailangan niya sa mga stall, nawala ng interes si Terence. Si Kitty, sa kabilang banda, ay nagpapanik, hindi niya kayang ituloy ang pang-aasar ni Terence ng ganito. Hindi siya natutuwa, at pababayaan niya ang kanyang kuya. Ngunit ang katotohanan ay wala siyang pagpipilian, kailangan niyang patayin si Terence para mailabas ang kanyang galit, ngunit nang maisip niya kung gaano kaitikot si Terence, naramdaman niyang hindi siya katapat nito. Kung siya ay kapareha ni Terence, hindi siya kailangang mabuli ng payat na lalaking iyon. Nag-aalala tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi, si Kitty ay walang pagpipilian kundi ang tiisin ito. Jepoy, kailan gaganapin ang auction? Tanong ni Terence. According to the usual arrangements, dapat bukas. May mga libreng hotel na matutuluyan sa gabi. Sabi ni Jepoy, Boss, may gusto ka bang i-auction? Maaari naming ilagay ito para sa auction. Meron. Walang gaanong gamit si Terence para sa elixir sa kanyang mga kamay, at wala siyang oras na magbukas ng stall dito para makipagkalakalan sa iba. Ang tanging paraan ay ang palitan sila ng pera at pagkatapos ay bumili ng iba pang mga bagay, kaya sinabi ni Terence, kung gayon, ay auction muna natin ang ating mga gamit. Sige, sabi niya. Tumango si Jepoy at nagboluntaryong pamunuan ang pangkat. Mas pamilyar siya sa merkado kaysa kay Terence. Si Kitty, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa, hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataon na nakawin pabalik ang asul na kristal kapag inilagay ito ni Terence para sa auction. Inilabas ni Jepoy si Terence sa palengke at pumunta sa pasukan ng medyo malayong patio. May mga alagad ng tagapagpatupad ng batas hall na nagpapatrolya sa pasukan. Sino nandoon? Ano ang ginagawa niya? Ito ang opisina ng Cultivator Trade Association's office. Kung wala nang iba, mangyaring umalis. Sabi ng isa sa mga alagad. O andito na tayo for auction. Paano natin dadaan ang procedures? Bagamat maraming alam ang Jepoy tungkol sa plaza ng lungsod ng magsasaka, ang nakatagong pamilya ng Han ay hindi nagnenegosyo noon. Upang hindi makaakit ng atensyon, hindi sila pupunta dito para mag-auction, kaya isang magaspang na ideya lamang ang alam ni Jepoy. Auction items. Of course you can. Follow me. Tumango ang alagad ng batas at sinabi. Hindi dahil sa walang mga magsasaka na pumunta rito para mag-auction ng mga bagay, ngunit hindi marami. Karamihan sa mga magsasaka ay nagustuhan pa ring magtayo ng mga kwadre sa labas sa anyo ng malayang kalakalan. Sa ganitong paraan, maaari silang direktang makipagpalitan upang makita kung mayroong anumang kailangan nila.
Gayunpaman, ang tanging tubo mula sa auction ay pera. Ngunit kakaunti ang hindi nangangahulugang wala. Mayroon pa ring ilan, gaya ng hidden house ng mga tao mo. Madalas silang nag-auction ng ilang table tas at iba pa. Kung tutuusin, kailangan pa rin ng malaking pera ang operasyon ng hidden house. Pagkapasok sa looban, dinala ang tatlo sa isang silid. May isang lalaking nakasuot ng parang mister sa isang sinaunang pawnshop na nag-aayos. Nakita niya ang alagad ng pagpapatupad ng batas at nagtanong, may isusubasta kayo? Hindi nakita ni Terence ang langit na vice-presidente dito, kaya ipinalagay niya na ang vice-presidente ang namamahala sa lugar na ito. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ito sa kanyang sarili, ngunit medyo nag-relax si Terence. Nag-aalala siya na paghihiganti siya ng vice-presidente at pakialaman ang presyo ng auction. Tama, mayroon akong ilang mga table tas na gusto kong i-auction. Tumango si Terence habang binubuksan ang kanyang bag at naglagay ng ilang maliliit na bote sa harap ng mister. Medicinal pill. Nagulat si mister nang makita ang inilabas ni Terence, taga-tagong bahay ka ba? Hindi. Hindi mo na kailangang tanungin ang pagkakakilanlan ng auctioneer kapag nag-auction ka dito. Umiling si Terence. Hindi yon. Napailing ang guro ng sanglaan sa kahihiyan, dati lang, ang hidden house mo lang ang magsusubasta ng mga elixir. Alam mo, maliit lang ang city square ng practitioner na ito, at ang Sky Elixir Sect ay tiyak na hindi magdadalawang isip dito. So, may bigla na lang kaming dumating na pinagkukunan ng elixir. Subconsciously thought na galing ka rin sa hidden house mo. Hehe, tapos ano sa tingin mo ang rules ng auction? Tanong ni Terence. Ayon sa rules, kukuha kami ng 20% commission mula sa total transaction price ng auction item, kaya kapag nagtakda ka ng presyo, kailangan mong isaalang-alang ang factor na ito at huwag mawala ng pera. Sabi ng pawnshop. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.